sinigurado natin na yung mga socio-economic programs ng OVP ay nandun pa rin. In short, sa aming nakikita, capacitated pa rin ng OVP kasi dun sa kabuuan nilang budget, 600 million doon, pwede nilang gamitin for social programs. In fact, nag-submit sila sa amin nung mga social programs nila. Meron doon medical assistance, burial assistance, libreng sakay. Sila mismo ang naglagay kung saan nila gustong pondohan doon sa 600 million. Hindi nila nilagyan yung medical assistance at yung burial assistance kasi kulang daw para sa kanila. Pero actually, meron silang 600 million for that. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon naman dito sa pagdinig nung committee hearing na bigyan ng justification kung gusto nilang itaas yung budget. Wala namang formal request from the OVP na taasan ng budget. At alam naman natin dito sa mga committee hearings, pagtataasan ng budget, kailangan meron manggagaling din sa kanila na breakdown na at justification bakit tataasan. So, hindi pa ito end of the line for the OVP budget. Malay natin, pagdating sa BICAM, meron na silang formal request and written letter na nagsasabing gusto nila kasi kailangan talaga nila itong mga programang ito. Subalit sinigurado natin na meron silang kakayanan na gawin pa rin ang kanilang mandato. Tandaan natin na hindi naman nakatali lamang sa budget ang pagiging epektibo sa iyong pamamalakad. Nasa pagtutulungan rin yan sa ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nga, pag sinasabi natin redundancy, halimbawa, yung mga assistance for indigents, yan talaga ay responsibilidad ng DSWD. Bakit natin tinitignan na hindi nagkakadoble? Kasi yung infrastructure niyan, halimbawa, yung pagdidistribute, yung mga opisina sa iba't ibang lugar ng DSWD, naaabot na yung ating mga kababayan dun sa mga lugar na yon. Kaya, nakita rin natin na dapat kung meron isang mandato, hindi nagkakapatong-patong o nagdodoble. Ngayon, ganito. Yung ibang concerns ng mga kasamahan natin sa Senado, sinasabi, paano tayo? Tayo were elected officials. Nilalapitan tayo ng ating mga kababayan, humihingi ng panglibing o kaya panggamot. Tumutulong tayo, meron tayong kapasidad na gawin yon. Meron tayong kapasidad dito din sa Senado na may kaukulang resibo o pirma na talagang nagpunta sa ospital. Ang OVP, dun sa aming nakikita, dun sa 600 million, pwede pa rin silang kumuha doon. Ngayon, kung kulang yon, pwedeng mapunuan ng DSWD, ng AICS, ng TUPAD. Hindi naman sila bawal kumuha ron. In fact, dapat nga tulungan sila para mas maabot pa ang mas marami nating mga kababayan. Ma'am, walang kinalaman yung mga naging attitude niya, mga statements niya the past week, especially nung weekend, dun sa naging desisyon po ng mga senador? Well, kung naalala ninyo, doon sa ating committee report, hindi pa nangyayari yung malaking kaganapan nitong mga nakaraang araw. Yun na talaga yung committee report ko. Kasi nga, wala namang formal request na taasan at dun sa nakita ko, yung social economic projects ay pwede pa rin nilang gawin. Okay, ngayon, kung kulang yon, hinihintay namin sa kanila yung formal request. Wala naman, siguro marami na silang mga napapagdaanan or hindi nila na sumite ng formally or informally sa amin. Marahil nabanggit nila sa inyo, pero sa amin, kailangan official. Ngayon, nung nagkaroon kami nga ng pagpupulong, remember, we're governed by rules, procedure, and tradition. So, doon sa aming pagpupulong, nag-caucus yung mga senador at na-explica ko sa kanila. Ito, pwede nilang gamitin para dito. Ngayon, kung kulang, kailangan ma-justify na hindi ito doble sa ibang mga programa. As I said, when deciding the budget, it's always a duty and a privilege to do or to allocate the very limited resources of our country.
So, babanggain din natin yan sa mga tunay na pangangailangan natin pagdating sa kalusugan, edukasyon, at seguridad. Diba? Bilang sa dapat ma-justify ng OVP yung kiniklaim nila na may about 200 na mga empleyado mawawalan daw ng trabaho. Ang mga yun kasi ganito, pag nagkakaroon ng mga satellite offices, yun nga, pag wala ka talagang infrastructure, katulad ng DSWD, kukuha ka ng mga job orders, no? Kukuha ka ng mga temporary workers. Now, we're trying to veer away from that, in fact. That's why, yung mga plantilla naman nila, nandun pa rin. Remember, we are looking at the mandate and the office, not the personality. Okay? Tapos, ang isa pa, we also have to look at the competence, the output. Kaya nga tinitignan natin palagi utilization and disbursement rate. 'Di ba? And effectivity. Kasi ba't mo naman, hindi naman pwedeng, hindi ko lang trip yan. Hindi ko trip yung namumuno dyan. So, out, 'di ba? At hindi namin din trabaho, halimbawa kung appointed, na basta-basta magdesisyon tungkol sa kanilang pamumuno. Hindi sa amin yan. Sa executive yung mga appointee na yan. So, tinitignan lang namin talaga yung output at kung sapat o kulang para magawa nila yung kanilang trabaho. Ma'am, bakit yung deliberations nangyari sa caucus, hindi sa floor? Bakit hindi open yung debate sa amendments? Well, kasi ganyan naman talaga, 'di ba? Marami naman tayong mga pinag-uusapan na mabuti na rin na lahat bukas din sa kanilang mga, minsan kasi yung iba sa atin hindi na naman nila gustong ihayag talaga lahat na hindi naman namin napapag-usapan ng maayos. So, pagdating doon, lahat ng aking mga kasamahan, libre naman silang magsabi kung anong nasa sa loobin nila. In fact, to be honest with all of you, may mga nandoon, at alam naman ninyo kung sino, ang talaga nagsasabing, itaas natin yung budget ng OVP para maiba lang tayo, no? Maiba lang tayo sa version ng House. Sabi ko, marami tayong pinagkapareho at marami rin tayong pinagkaiba sa House. Hindi tayo magiging iba lang sa House just for the sake of being different. Okay? As the chairman and also as the the chairman that deliberated on the budget of the OVP, nakita ko na merong pang socio-economic program. So, pinakita ko, eto, kung gusto pa nila ng para sa panglibing o para sa education support, ganyan, pwede nilang kunin dito. Ngayon, sa BICAM, pwede natin tanungin yung counterpart natin, anong justification ninyo. And even at the point from now until then, kung makakuha tayo, halimbawa ng formal request na hindi namin magagawa ito dahil kulang sa ganyan, tignan natin, banggain natin sa functions ng ng DSWD, ng DOH, ng DOLE, kung talagang walang mga programang ganon. Pero sa nakikita ko nga, so syempre, nandun na rin yung bugso ng emosyon, di ba? Gusto natin maayos ang proceedings. So katulad din ninyo, nag-uusap-usap muna kayo, ano ba mga itatanong natin sa ating press con? O pagdating doon, sige, game. Ganyan. Hindi naman sa may mga kailangan kaya nga pagdating doon sa lahat ng mga bumoto, kahit na nga yung minorya, 'di ba? Kahit na nga si Senator Risa, first time lang ata bumoto for the budget ng approval, 'di ba? Kahit na si Senator Bato, 'di ba? Humarap pa doon para sabihin niya, 'di ba? Para masigurong mabilang ang boto niya. So, yun naman yung sa amin na palagi. We reach across the aisle and we understand and we realize that there are different opinions. But we also want to put our best foot forward. When we already present something, we want to make sure that we have the consensus of our colleagues para kung meron ng kailangan ibahin o palitan man dyan, ay nagkakaintindihan kaming lahat. Kanina Senator Bato conceded na kung hindi niya na-adjust dito sa caucus, what more sa BICAM? Dahil may mga congressmen na wala talagang maidadagdag pa doon sa OVP ba? Well, alam mo, unang-una, yan si Senator Bato can be as vocal as he wants. And if he has good reason
to justify the increase. Pwede naman yon, pero ang para sa akin nga, siguro request and to make sure na hindi redundant. Yun lang naman eh. At na hindi maaape ang ahensya o ng departamento dahil magagawa pa rin nila ang kanilang programa. Ang sinasabi ko nga, they're capacitated with the budget that was given then. Remember, historically, yung budget ng OVP, about that range. Okay? Tumaas lang talaga nung 2023 by leaps and bounds. Hindi natin alam kung bakit. But that's why we always have a budget yearly because we have to evaluate. Is it really the right figure that we have given them in the past? What have they done with it? And there are certain programs, for example, that are still under COA scrutiny.